Okay, tara, connect na natin itong ating tractor dun sa ating trailer. Marami ngayong nakabakasyon kasi long weekend ang Canada, Labor Day sa Monday. So maraming truck dito na naka-standby kasi for sure gusto nilang mag-holiday na lang. What? Pala, iniisip ko dito ang punta natin sa ano. Balik tayo. Ito nga pala ako sa kanan. Yun, sanay kasi ako dun sa kabila, nakaharap yung truck. So automatic na kapag ano ito ng paling ko agad. Ang daming mga truck ngayon nakabakante oh. Sila ay nag-enjoy sa summer, wow, at sa holiday sa Monday. So bukas, today is Sunday. Most of the time ang start ng biyahe dito is Sunday. Dapat nga ubos na yan, no? Yung mga trailer niyan, pero yan, marami pa. So yung load ko nandun, yung blue na yon, papunta siya ng Windsor, Ontario. Ang labo ng windshield ko, ilang linisin. So yan, yung mga truck na yan, aalis yan mamaya maya lang. So yung blue na yan, yung tabi ng dalawang nakatarp, yan ang aking load. So yan, 34201. Surein natin para walang problema. Ayan, 34201. Okay, so connect tayo dyan. Tayo. So kabit na natin tong ating mga glad hands and pigtail. So blue sa blue, and then ating pigtail para sa electrical supply. So connected na siya, and then kailangan silipin kung pumasok yan, tsaka yung release handle to make sure na connected. Ayan, sumara yung jaw nya, no? Nakaganyan siya ngayon, so goods na goods yan. Yan ang lagi nating sisiguraduhin. And then of course magpi-pre-trip na tayo. Sabay na natin para makalayas na tayo kaagad. So yung mga gulong lang, of course yung mga straps, so fabricated ano to parts ng, siguro ito ngayon sa ewan, kasi iba-iba weekly iba-iba yung deliver naming load sa Windsor kasi may tinatayo yung building. So dito pinapabricate tong mga metal na to, kung part ng exhaust ba yan, ng air conditioning, magaang lang tong load natin. So may oil ang axle natin, ayan, hub oil, kailangan na palaging chinecheck yan. So itaas na natin ang ating airbag. So lip axle, naka-up siya, no? Pero mas gusto ko nakababayan. And then feel,
buksan na natin yung valve doon ng trailer para mahanginan yan. Dapat nakataas yung pangatlong axle ko pero binaba ko kasi mas stable siya. Mas mahirap nga lang siyang may minsan kontrolin, pero okay lang, mas gusto ko na stable siya. And mas maraming nakababang gulong, mas malakas ang braking power. So parang ano to, parang sa electrical control something yan, So ayan, nag-i-inflate na yung aking mga airbag, pero dapat binuksan ko rin yung makina. Maingay kasi so kailangan kong kunin din yan. TD2230, tatandaan ko na lang, hope di ko makalimutan, kasi kailangan natin yan dun sa inspection report. Kailangan isasama yan dun. So ang hub oil is okay. So mga straps, itong bandang dulo medyo mabigat yung kasi parang metal siya. So minsan kailangan i-sure natin na siguradong na-strapan lahat yan, na nahahawakan ng strap. Tignan nyo to, diba? Nagagalaw ko ng kamay. Ibig sabihin hindi ganun katibay ito. So dadagdagan natin ngayon ng strap yan, lalagyan natin ng choke strap, yung papaikutin ko dito, kasi dapat yan hindi nagagalaw ng kamay ko yan, diba? I don't know kung ano yung pinapatungan niya. Parang yung pinapatungan niya is somewhat fragile kasi may plastic parts pero lalagyan ko siya dito ng choke strap, just to make sure lang na may hahawak. Pag hinigpitan ko yon, papaikutin ko rito, may nakahawak dito, kasi hindi ako kumpiyansa dito. Ayun, gumagalaw. So yan ang sinasabi ko, kailangan i-check yan dahil hindi tayo ang nag-secure ng load na to, lalo na pagka uneven yung load mo. Kailangan ikaw mismo ang magdo-double check dahil kinuha to within Winnipeg lang, ilang kilometers lang, di ba? Tapos ikaw huwag na, di ba? Tapos ikaw magdadrive ka ng 2,400 kilometers para i-deliver to, gagalaw at gagalaw yung sa daan. Although tinwist niya, ayan so good job, naka-twist, hindi yan magbabibrate. Ito nakalimutan niya na i-twist, pero ito mga naka-twist. And wala tayong tarp, so iisa na lang din ang ating strap. May extra naman ako dyan sa trailer. So hopefully meron pa tayong winch, pag wala ng winch, yan ang sinasabi ko, diba? Ubos na yung winch. So siguro magbabaklas na lang ako ng isa, wala nang winch or pag itong ginamit ko, ito na lang ang gagamitin ko papunta ron, and then okay lang yun, and then dito ko pa dadaanin dito. So the way to do this is ito palaging nasa loob. Nako, bitin pa, ito yung spoke na mataba, hindi dyan kasya. Ito na lang ang gagawin natin. Ayan. So tapon doon.
Yan. Then lalagyan natin to ng choke. Another layer of support lang. Ayan, oh. Kaya tinawag na choke, sinasakal. Ayan. So pag hinigpitan ko to dito, so gaganon ngayon yan, pepersahin niya yun dyan. At least meron siyang suporta pa kasi gumagalaw yun. And then higpitan ko yung ibang straps dahil maluwag para ipupush niya pababa, tapos ipupush din dito, and then mas safe siya kasi baka mamaya ito tumilapon, di ba? Although pa forward naman pag nag brake ka, pero hindi mo masabi, mamaya umaatras na pala to dito and then nalaglag, may sumusunod na kotse. Ayari ako nyan. It's my responsibility. Kapag ikaw na ang kumuha nito, hindi na responsibility yan nung nag-load. Ikaw na ang magiging liable sa kung ano man ang mangyayari, no? So pitan na natin yon. So yung mga ilaw, pitan na natin yung straps doon. Palarga na tayo. So mga kapatid, ito yung sniper bar. Ewan ko bakit tinawag sniper bar to. Para kang sniper sa sundalo. What? So ito yung pinapasok dito, no? Para higpitan. Ito winch. So far masisigip yung mga niya. Ito maluwag, may isang maluwag, nasa pangatlong level yan. So higpitan natin to, tabi ng red. And then ito, I don't know kung bakit hindi mahigpit sila. So bahil baka nasa paleta naman So yan. Ito okay na yan. Itong yellow tsaka ito. And then here, ito yung nilagay natin na pang choke. So ito natin yan. So ito yung mga old na winch, no? Talagang magi-standard ka dyan. Kasi pag yung mga bago, may shortcut yan yung shortcut na lang namin para mabilis tanggalin. Ito wala, old so wala kang magagawa dyan kung hindi yung standard na pagpulupot. So ito, hindi ko na iti-twist, nasa dulo naman wala na dyan yung air resistance masyado. Yan, then pailalim ko dito para ipiting niya, tsaka ko siya hihipitan. So may mga ngipin yan, kada hinigpitan mo babagsak siya dyan, no? So pwede mo siyang I think okay na siya. Okay na to. Sapa. Yeah. That's good. Good enough. Ayan. Another level siya ng securement. So ito nasa dulo dahil maalog dito. Mahigpitan to ng isa pa. Wala pong masisira dito. Walang mayuyupi. Wala. Kasi kailangan din tignan mo kung madadamage yung ano mo. So saan na ba yung kanina? Ito yun, yung maluwag. Yun lang. Dito ako sa ano. So nakaharang to, mamaya na lang. Super B pala to. And then ito rin yung sisigipan ko maya maya lang. Okay, so far so good.
Kukuha na lang tayo ng tarp and then good to go na. Okay, kuha tayo ng tarp sa tarp shed kasi walang tarp nakasama. Nasan ngayon yung ano, yung karitela? Hanapin pa natin, huwag niyong sabihin wala dito. Ayun, minsan wala to dito. Binuhat ko yung ano, yung tarp. Mabigat yung tarp na yan. So 34 yung ano natin, ay 48. So pwede na yung ano, dalawa lang. Hindi na tayo kukuha ng smoke tarp. Late na tayo. Nagpa-bunging pa kasi ako eh. Ang target ko 12. Ang target ko sana is 12. Makalis na tayo. Kaya lang marami pa akong orasyon, kaya medyo na late tayo. Bukas na lang yan. Ay sana Tuesday. Minsan to bumubukas to eh. Nagdadrive ako, pumapalo-palo yung ano. Wala man lang nagsasabi sa akin ng mga 4 wheels. Pagod ah. Okay lang. Kasi maganda naman tong load na to, long distance. Yan ang gusto natin, yung long distance, para mas marami tayong madadrive na miles, kasi binabayaran tayo per mile. So dapat mas malayo ang ating imamaneho, mas malayong delivery, mas hindi nakakapagod kasi idadrive mo lang na idadrive. Mayroon pa palang strap dito, so good. Okay, ayos na. Meron tayong pipe stakes, may complete ang ating chain. So kahit anong load ang iba to sa atin, yakang yaka yan. Okay, buwan na natin yung dyan. At maglalagay na tayo sa ating ELD. Para kaya i-drive ko dun para mabilis. Doon na ako maghihintay ng 15 minutes habang pine-prepare ko yung ruta ko. And then yung mga ibang gamit ko na kailangan kong ayusin. Kalimutan ko na yung nandun, ano, TD something. See, sabi ko na yung makakalimutan ko. TD 2090, 2290. Although pipicturean ko pa naman ng ano, ang load, so okay lang. Punta na lang uli ako sa likod. So pero bago yan, maglalagin muna tayo. 1639 1639 GG. So okay, no, and then no. So hintayin natin mag-load yan bago natin ilagay yung details ng ating pre-trip inspection. So pipicture pa rin natin ang load dahil isesend natin yan
Kasi kailangan nila yan na kinuha ko ang load ng secured, kumpletong straps, at kung ano-ano pa. 22:30 pala oh. Okay, tara, let's go. Rolling na tayo punta sa ating destination, Windsor, Ontario. 2,400 kilometers away dito sa amin yun. So sarado ngayon dahil Sunday.